Yes, good morning. Welcome na naman sa ating panibagong kwentuhan ngayon guys. Welcome to Gym 5 TV. Sana naman ay nasa mabuting kalagayan ang lahat ngayon, saan man tayo at kung ano man ang ating mga ginagawa. No? Sikap lang mga kapatid. Hapon ay alam naman natin no, na ginawa ang joint public hearing, no? Joint public hearing doon sa may Bacolor, Pampanga. At napakaraming pinag-uusapan guys, no? Napakaraming pinag-uusapan patungkol sa pugo, patungkol sa dangerous drugs na pag-usapan. Kahapon, ang isa sa nagsalita doon guys, itong si ating custom officer, Intel Custom Officer na si Jimmy Guban, na kung saan ay kung inyong napapakinggan, napakaraming mga personalidad na idinawit no sa investigasyon na yon. Hati-hati yung mga usapin, hati yung mga reaksyon no mula sa mga kababayan natin. Yung iba nagsasabi na matagal na yan, na-imbestigahan na yan doon sa Blue Ribbon Committee ng Senado. Yung iba naman malapit ng eleksyon, kaya ganun. Di ba? Iba't ibang reaction guys mula sa ating mga manunood kahapon kasi naka-live ang House of Representatives channel at iba pa na mga malalaking network na nag-cover. Okay? Ilan sa mga personalidad na nabanggit ni former custom officer Jimmy Guban doon sa public hearing na naganap kahapon. Sumagot, no? Nagpaabot na ng pahayag at sinagot yung mga aligasyon ukol sa kanila. At ito guys ay nagpaabot na ng kanilang sagot ukol sa aligasyon laban sa kanila, lalo na sa TV Patrol, at narito ang kanilang pahayag. Nagbigay na ng pahayag ang ilang idinawit ng dating Customs Intelligence Officer na si Jimmy Guban sa iligal na droga. Itinanggi ni Davao City Representative Paulo Polong Duterte na kilala niya si Guban. Ayon kay Duterte, wala silang naging transaksyon o ugnayan, kaya wala umanong rason para pagbantaan niya ito. Dagdag pa ni Duterte, walang kredibilidad si Guban na maging star witness. Nais muna ng kanyang kampo na mapag-aralan ang sinumpaang salaysay ni Guban. Tinawag namang sinungaling ni Presidential Task Force on Media Security Executive Director Paul Gutierrez si Jimmy Guban matapos siyang idawit na nanakot umano sa kanya. Hindi umano niya personal nakakilala ang mga Duterte o sina Attorney Mans Carpio at Michael Yang. Wala rin umano siyang koneksyon kay Guban kahit noong mamamahayag pa siya at nagko-cover sa Bureau of Customs. Wala rin umano siya sa posisyon para takutin si Guban dahil isa lamang siyang hamak na reporter. Hindi rin niya magagawang kumprontahin noon si Guban sa detention center ng Senado dahil kailangan pa itong aprubahan ng chairman ng Senate Committee at kung gagawin niya ito ay maaari siyang maban sa pagko-cover sa Senado. Minsan lang umano siyang binisita si Guban pero para alamin lang ang kondisyon ng kanyang kalusugan. Giit ni Gutierrez, malinis ang kanyang konsensya. Binalaan niya rin ang mga mambabatas na huwag maniniwala sa kanyang mga testimonya at ayon naman kay Benny Antiporda, wala namang maipakitang ebidensya si Guban para suportahan ang kanyang mga alegasyon. Itinanggi rin niyang kilala niya si Guban. Kontra din umano siya sa korupsyon. So far, yan mo muna ang ating may bahagi sa inyo ngayong araw nito. Abangan pa natin kung ano ang karagdagang mangyayari ukol dito guys. Kasi naimbestigahan na ito noon at ngayon ay bumalik na naman. At yung nga, no? Ang tanong ng karamihan, sino kaya ang tunay na nagsasabi ng totoo? At ano ang katotohanan? Ang atin lang naman ay kung ano man yung mga usapin ukol dyan, hindi apektado yung mga taong bayan. Hinahangad pa rin natin na mabigyan ng tunay na serbisyo ang taong bayan, programa at budget para sa nangangailangan, programa ng gobyerno, pera ng gobyerno ay maibigay at maimplementar sa bawat lugar ng Pilipinas at na mapapakinabangan sa lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo na
sa ating mga mahihirap at naghangad ng tunay na solusyon sa kahirapan. Mabuhay ang buong Pilipino.